Good morning guys! Napakagandang panahon ngayon. Magbablog muna tayo. Kumusta naman yung mga kababayan ko dyan na mga naka-quarantine? Okay pa ba kayo? May mga makakain pa ba tayo dyan sa bahay-bahay natin? Well, ganun talaga. Tiis-tiis muna tayo. Konting tiis lang naman. Ilang araw na lang. Ngayon ay nakaka 7 days na. Konti na lang, patapos na rin ang quarantine, nawa ay mawala na yung virus sa buong Pilipinas. Well, ang topic natin ngayon would be mga tips. Bigyan ko kayo ng mga tips para makatipid sa pagpaparehistro ng mga motor nyo. Siyempre, kailangan nating umisip din ng paraan kung paano tayo makakapagtipid. Pero kung mayaman ka naman, hindi para sa iyo itong video na to. Pero kung gusto mong malaman yung mga tips na sasabihin ko, panoorin mo itong video na to hanggang sa dulo. Yan, number 1 tip ko is huwag nyo nang idaan sa fixer o mismo kayo na yung magparehistro ng motor nyo. Kasi pagka may fixer pa, may patong pa sila dun eh. Kahit dun sa pag-aasikaso ng lisensya, may patong sila doon. Kahit sa pagpaparehistro may patong sila. Magkano ba yung pinapatong nila? Depende dun sa mga fixer. Yung sa experience ko kasi, maraming mga fixer, kung nakapunta na kayo ng Mamatid Kabuyaw, yung Hilera doon, ang daming fixer doon. Kung halimbawa ang magagastos mo lang sa pagpaparehistro ay 1,200, ang price nila doon pag updated yung rehistro ng motor mo is 1,500. Sa iba naman, ang price nila 1,600, 1,800. Biruin mo yung diferensya na yon, na kung 1,500 tapos ang magagastos mo lang pala is 1,200, di may 300 sila na patong doon sa pagpaparehistro mo ng motor, which is marami na ring mabibili yung 300 na yun. Pwede kang makabili ng other accessories sa motor mo, or pambili nyo na rin ng bigas. Ilang kilong bigas na rin yun, diba? Bukod pa doon, minsan pag dinaan nyo pa sa fixer, tumatagal pa yung processing. Pag sarili nyong lakad, kahit half day kaya nyong tapusin yung pagpaparehistro. Pag sa fixer, minsan depende sa mga kasabay. Kung maraming kasabay, inaabot ng 3 days. Pinaka mabilis siguro yung 2 days yun, ganun. Kaya sariling pag-aasikaso na lang ang gawin natin. Ngayon, ihanda nyo naman yung pangalawang tip ko. Kailangan bago kayo pumunta ng LTO, kumpleto yung dokumento. Make sure na wala kayong nakalimutan para hindi kayo pabalik-balik. Ano-ano ba yung mga kailangan sa pagpaparehistro? Syempre, number 1 yung ORCR. Pwedeng Xerox lang, hindi naman kailangan original dali nyo, baka mawala pa. Pwede na yung Xerox nyo kahit 2 copy, kasi may possibility na yung isang copy kukunin niya ng sa emission test, yung isang copy dun sa LTO. Mas maganda ay Xerox nyo na agad, kasi kalimitan sa mga LTO branch medyo mahal yung pa Xerox. Minsan 5 pesos isang copy, minsan 4. Pinakamura na yon. Kung may alam kayo na piso lang Xerox, sayang din yun, diba? Tapos ano pa ba yung kailangan? Yung TPL insurance, syempre kailangan yon. Kung mayaman kayo, hindi magpa-comprehensive kayo. Pero sa akin, dahil nagtitipid nga, TPL insurance lang muna. And then yung syempre emission test, kailangan natin yon. Okay, isa-isahin natin yon. Tapos bago pumunta ng LTO, payo ko din, i-check nyo muna yung mga ilaw nyo kung gumagana lahat. Kasi pag pumunta agad kayo ng LTO, tapos pagdating sa inspection, bagsak kayo, di hahanap ka pa ng mga pagpapagawaan mo, tapos mapapamahal ka ng singil. Kung dun mo ipapaayos yun sa mga trusted mechanic mo na mura maningil, edi bago ka pumunta ng LTO, mas nakamura ka, diba? Kung dun sa hindi mo kakilalang mekaniko, sisingilan ka pa ng mahal. Tapos, wag muna kayong dumiretso sa LTO, unahin natin yung TPL insurance.
syempre sa pagkuha ng TPL insurance, iba't iba rin ang pricing niyan eh. Ang pinakamura na alam ko is 300 pesos lang ang TPL insurance. Ang nagpapa-TPL ako sa Cebuana Luwilier, halos lahat buong Pilipinas naman siguro mayroon ng Cebuana Luwilier or standard insurance. 300 lang yung insurance nila doon. Kayo, kung may alam kayo na mas mura or 300 lang din, di doon kayo magpa-insurance. Same lang naman yun eh. TPL, tinatanggap naman yun sa LTO. Provided na okay na yung TPL insurance mo, tapos na-check mo na rin yung mga ilaw mo kung gumagana lahat, and then syempre check nyo na rin kung okay yung mga side mirror nyo or valid ba lahat ng mga nakalagay na accessory mo. Minsan kasi pagka kahit na alam naman ng LTO na pwede naman yung nilagay mong accessory, sasabihin bawal, lalo na yun sa mga LED, auxiliary lamp natin. Yan, na-experience ko na yan. Pinatanggal sa akin yung auxiliary lamp nung nagpaparehistro ako. And then, provided okay na nga, no, punta na kayo sa pinakamalapit na emission testing center. Sa mga emission testing center, iba-iba rin ang presyo niyan mga yan. Merong 300, merong 400, merong 450. Siyempre, dun kayo pumunta sa 300 pesos lang din. Kasi ako, pwede kung sa kahit tatlong branch ng LTO magpunta, pwedeng sa LTO Lipa, Calamba, or San Pablo. Siyempre, ang pinipili ko na lang is dito na sa Calamba. Kasi dati sa San Pablo ako, nung lumipat ako sa Calamba, may additional na 100 yon pag nag-transfer ka ng LTO registration. Kaya nung nag-transfer na ako sa Calamba, which is dito lang naman mas malapit sa akin sa Calamba, di sa Calamba na ako lagi, dito lang kasi ako sa Los Baños eh. Ayun, and then yun na, dalhin nyo na sa yung motor nyo sa inspection area ng LTO for in-stencil kasi yun, tapos i-inspectin nyo doon ng inspector. Yun, sundin nyo lang yung sasabihin nila sa iyo kung ano yung mga susunod na steps. Bale, ito naman is pinakamatagal na siguro ngayon is 3 hours yung paghihintay, kasi mabilis na ngayon talaga yung processing ng pagpaparehistro ng motor. Kukunti na lang yung pila. Pero may advice ko sa inyo, no, kung pupunta kayo ng LTO, mas maganda kung maaga, mga 8 AM or pwedeng hapon, mga 1:00 or 2:00. Kasi pagka mga 11 AM kayo pumunta, possible babagal yung pila, kasi nga syempre kumakain din naman yung mga tao sa LTO. Kahit pa sabihin mong non-break, babagal pa rin yung processing nila, lalo't pagka kumakain yung mga nagpo-proseso ng mga dokumento sa LTO. Ngayon, paano naman kung halimbawa may pasok ka, may duty ka, hindi mo naman kailangang umabsent. Kahit Sabado, Linggo yung day off mo, syempre alam naman natin, Sabado, Linggo ang day off ng LTO, sarado lahat ng mga government offices, di ba? Hindi mo kailangan umabsent, pwede namang isa-isa lang yung pagproseso. Halimbawa, 6 to 2 ka. Ako kasi dati 6 to 2 yung time ko. Pag-awas ko ng 2:00, iniisa-isa ko yung pag-aasikaso. Yung una, yun nga, yung TPL insurance. And then, nung pag-awas ko uli ng kinabukasan, 2:00, Martes, next inaasikaso ko naman yung emission test. Tapos, kinabukasan uli, pag-awas ko uli, diretso na ako ng LTO. Abot pa kahit 3:00 kayo dumating sa LTO, napaprocess pa rin. Paano naman kung halimbawa 8 to 5 lang duty mo? Pwede ka namang mag half day ka na lang, magpaalam ka na lang sa boss mo na mag half day ka, kasi sayang din naman kung a-absent ka for the whole day, 'di ba? Kung half day, konti lang yung mawawala sa iyo, 'di ba? May nakalimutan pala ako, guys. Bali, isa pang advice ko, kailangan wag niyong palampasin sa deadline yung yung pagpaparehistro. Halimbawa, March yung date nung rehistro nyo, tapos meron kasing first week, second week, third week at fourth week. Kung first week, kailangan ma-rehistro mo na yun para hindi ka magkaroon ng additional penalty. Halimbawa, March yung yun sa plate number yun, 'di ba?
Alam nyo naman siguro yon. Kung halimbawa 3, yung akin kasi 3 yung dulo, ibig sabihin March, kailangang iparehistro na siya. Tapos yung sumunod na number, yung pabalik, yun yung yun yung kung first week, 1, 2, 3 first week, tapos 3, 4, 5 parang second week, yun ganon. Yung akin kasi 3 din yung yung sumunod na number dun sa dulo, which is first week siya pumata. Kailangan within first week ng March maparehistro ko siya. Yun, sayang din kasi kung magkakaroon ng penalty pag lumampas ka ng March, ng buong March, magkakaroon ka na ng parang additional na penalty. Hindi ko lang sure kung nasa magkano ngayon yun, pero ipapakita ko sa dulo ng video na to kung magkano yung nagastos ko sa pagpaparehistro ng motor ko, which is updated ako lagi kasi kung magparehistro. Papakita ko sa inyo.